Yan, hello po mga ka-business! Welcome to Mrs. KB Official! Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang buhay! Kamusta po kayo lahat dyan mga ka-business, mga Mars? Today po, ang ating vlog ay ang pagluluto ng okoy na toge at saka kamote. Mga ka-business, mga Mars, ito po ay pwede nating ipang negosyo. Kasi po ngayon ay pasukan na. So marami tayong pwedeng ipang negosyo sa malapit sa eskwelahan. Kasi po dati mga Mars, ito po yung dati kong tinitinda din kasama ng kwek-kwek at saka toknene. Ngayon po mga Mars, ibabahagi ko po sa inyo kung paano ko lutuin itong toge na okoy. Na pang ano siya, yung pang masa ang dating, pangmasa din yung sa kamote. Kasi mga Mars, dati po kasi itong okay na to ay natikman ko siya dati nung nag-aaral pa kami. Tapos nung nagtinda ako, ito po ay ginaya ko. Dati po, ano siya, bilog-bilog, gano'n. Para siyang bola-bola mga Mars. Ano po, ang dating presyo nito ay 250 ang isa. Sa iba naman po, di ba po ang okay ay kasing laki ng platito. Bilog siya na flat. Yung sa akin naman po ay bilog siya na parang meatballs. Mga Mars, sana po mga Mars ay meron tayong konting matutunan dito sa pagluluto ng okoy. Yun po mga Mars, ang aking uunahin po ay syempre itong pagtimpla natin ng harina. Ang ingredients po natin mga Mars, ito po ay toge. Isang kilong toge po ay 45 pesos po ang isang balot. Ang kamote naman po ay 60 pesos ang isang kilo. Ngayon po mga Mars, bibilangin natin ito kung magkano ang magiging tubo natin pag ito ay ilang negosyo natin pagtinda. Okay? Kasi po dito mga Mars, sa toge na ito ay malaki din po ang tubo nito eh. Kasi kung 2 pesos, marami po ang magagawa natin dito mga Mars. Kaya po magtitimpla tayo ng harina. Sa harina po mga Mars, ang ginagawa ko po ay inuuna ko siyang timplahin kasi sa harina po ay naglalagay po ako ng yeast. Dito po yung yeast na yun ay para siya po yung nagpapalutong doon sa pinakaharina po natin mga Mars. Yung iba po kasi ang nilalagay nila ay cornstarch. Sa akin po mga Mars ay yeast po. Yun po yung pinaka para siya lumutong. At syempre po mga Mars, nilagay ko na po yung yeast. Tansyahin nyo lang po kung gaano siya karami. Kasi kailangan po ito ay umalis na siya, no? Mga Mars. Pwede rin po cornstarch pagka gusto nyo po. Yan. Tapos nalagyan po siya ng food color na kulay orange. Pwede bang ibang kulay? Halimbawa green? Mga Mars, meron pong nagsalita. Si Mr. Ka-Business Official. Pwede naman po green. Pero mas maganda kasi orange. Ito po mga Mars, halika po dito. Magpakita ka po. Tanong lang naman. Gusto Ito mo ba green? mga ka-Mars, yan ang mga ka-business. Pero ang ganda na. Ang alin po? Ikaw ko maganda ay. At syempre po mga Mars, ayan na ha. Nilagyan ko na siya ng kulay orange. Syempre lalagyan na natin siya ng timpla. Timpla. Ito po, magic sarap. Para ma-magic niya yung kanyang lasa. Hindi, joke lang. Lalagyan ko na siya ng asin. Salt po. Tansyahin niyo na rin po mga Mars kung gaano siya kaalat. Parang nag-tense ka. Kasi may katabi akong gwapo. Mamaya itinda mo to ha. Ilala ko? Oo. Di ba, naalala mo pa nung nagtinda tayo ng tokneneng? Oo naman. Paunahan niyo ng... Ayun po, mga ka-Mars, mga ka-business namin minamahal. Etong ganitong klase ng ideya, lalo na sa may kinalaman sa pagluluto, ay pwede nyo maging panimula ng negosyo, mga ka-business, mga ka-Mars.
At hindi natin ito pwede maliitin ha. Kasi tandang-tanda ko pa. Nagsimula kami ni Mama ka-business sa halagang 200 200 ba? 400? Parang 400 yung pack. 400 ba? Opo. Para mabanggit ko sa mga nakaraang vlog ko, 260 ano. Ganun ba? Siguro ano po yun, hindi naisama sa computation yung pamasahe, yung mga rapper. Yes. Kasi tanda ko yung mga Mars, 400 lang talaga yung dala kong pera. Yun. Okay. Kaya alam ko is 400. Ngayon, ayan na to. Kumbaga kasi mga Mars, yung 400 na yun, kailangan talaga natin isipin kung paano natin, Iba budget. paano siya tutubo. Kasi Kailangan bago po kayo pumunta sa palengke ay meron kayong minota. Opo. May nakalista na po ng mga kailangan ninyo para pasok sa budget, ika nga. Matatansya nyo po. Ay, tapon. Sa bagay kasi yung nangyari sa atin tawag nito, bahala na yun eh. Opo. Kasi yun na lang ang pera natin talaga. Tsaka tinatsa ko lang din kung kasya at kung ano yung mabibili sa 400. Ito po mga Mars, nung pagka kami, Sorry, baka madulas. Pag kami po namamalengke po mga Mars doon, nakalista nga po yun. Tapos, alam na rin namin kung magkano yung magiging tubo na dapat yun ay mapaubos, di ba pa? Yun nga po yung tinuro ko dati na katulad ng maha, tsaka yung fresh lumpia na alam na natin kung magkano yung tubo kapag siya ay napaubos natin. Kaya mas maganda talaga kapag meron tayong listahan at saka kung ilan yung mapapaubos natin para hindi tayo. Sa madaling salita po ay hindi maiwasan na magkaroon ng inventaryo, no? Ibig sabihin, ilang piraso yung na luto mo doon sa produkto na yon at magkano ang nilabas mong pera at magkano ang magiging kalalabasan kung halimbawa napaubos. Yun. Ngayon naman po dito mga Mars ay itong toge ang unahin nating lutuin. So bibilangin natin siya kung magkano yung magiging tubo. Bakit parang hindi ka makatingin sa akin ng Naiinitan kasi ako pa. mainit ba? Oo, mainit. Teka muna, ako ba rito ay nakatulong o nakaistorbo? Nagpainit din sa lugar ko kasi mainit walang aircon. Joke lang po yung mga Mars. Ang kulit po kasi ni ka-business ay Hindi po kasi mga ka-business, mga ka-Mars, itong ganitong tag po kasi ay hindi namin makakalimutan mag-asawa yan. Yan yung meron pang mga pagkakataon na nagtatalo kami pagdating sa pagtatansya ng lasa, no? Halimbawa sa dami ng asin, hindi tama na ito, hindi kulang pa. Hindi ito nga, maalat na eh. May mga ganun po. Gusto ko lang po magbigay ng kaunting info pa sa bagay na ito. Mga ka-business, dito kami nagsimula sa hanap buhay na ganito na nakapagtapos po ng college yung aming panganay na si Papa Deans. yes. Opo. At ang kauna-unahang ginawa kasi namin ay si Mama ang nagluto at ako ang naglako. Yes. Opo. Hindi po kami umasa doon sa magiging benta sa pwesto, which is doon sa harap o sa gate ng bahay ng aking biyanan kay nanay ka-business. Ano po? So, tinitingnan ko pa. Siyempre, bago pa lang, di ba? Opo. I-expect mo na limitado pa lang yung magiging customer. Hindi tayo kilala. Opo. So, ang ginawa ko ay nilako ko siya. Opo. Nagkataon, merong liga ng basketball. So, sabi ko sa inyo, mabilis pa sa alas 4. Wala pang alas 4, ubos na, nagliligpit na kami. Ganun po siya kalakas loob ng mga Mars na hindi siya nahiyang maglako. Hindi, wala naman talagang dapat Kasi dati po ikahiya. ay, kumbaga, ano po di ba iba nahihiya, no? Kasi
exclusive subdivision or basta subdivision, hindi pa na experience nung maglako ng ganito Parang pagkain. lang talaga siya ngayon. Naninibago ko sa kanya, mga kamars. No? Tapos hindi siya makatagal ng tingin sa mga mata ko. Papa kasi! Ang linis ka na. Si Ate Vera kinikilig ko rin. Si Ate Vera po mga Mars ang aming camera woman. Yan. po. Ito na ako. Sige na. At syempre mga Mars, proud ako sa kanya dahil nga po, hindi siya nahihiya maglako, mag-alok-alok ba na? Eh, marangal na hanap Oo. po yun. Doon Marangal yun. At saka isa pa, ganito po yun eh. Ang natutunan ko dyan sa, alam mo na, buhay-buhay natin kasi hindi naman laging nasa itaas. At, kumbaga parang gulong ang buhay ng tao eh. Di ba? Ay matuto kang maging masaya kung ano ang sitwasyon mo at laging positibo at laging punong-puno ng pag-asa dapat. So ayun, tiyak yun magkakaroon ng magandang resulta tapos samahan natin ng taimtim na panalangin. Siyempre, nasa kamay ng ating Panginoon Diyos ang pagtatagumpay. Ang kapalaran. Ano mang plano ay andun pa rin ang katotohanan na ang magbibigay ng tagumpay sa iyo ay ang ating Panginoon Diyos. Correct. Doon muna ako. O sige pa, doon ka muna. Kamars, excuse mo na po mga ka-business. Doon na muna ako. O sige na, lakad na pa. Inaantay ka na lang in time. Sige na, kumis ka na sa akin. Papa naman lang. Thank you po mga Mars. Thank you rin siyempre sa aking mabuting asawa. Pinagpawisan na, no? Na-tense, bigla na-tense. Opo. Yan mga Mars, siyempre tuloy na tayo sa ating pagluluto. Mga Mars, mamaya po ay ang secret din kasi dito, kailangan masarap yung inyong sauce. Ngayon po, dati pa itong inaantay sa akin, nung iba ay ituro ko daw yung paggawa ng sweet and sour na sauce at saka yung suka. Sa akin po mga Mars, ang suka ay niluluto ko. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo mga Mars. Ito po mga Mars yung harina. Ngayon, antayin natin siyang medyo, yung pagka yung bumula-bula na siya, nagbaballs, pwede na natin ilagay yung toge. Kasi yun ay nakaasa na yung ating yeast. Siguro mga ano po ito mga Mars, mga 10 minutes yan, pwede na yan. Ayun po mga Mars ay ilalagay ko na yung harina na ating pinaalsa kanina. Bali, ano to mga Mars? 1 kilong toge, tsaka 1 kilo rin harina. Para equal siya. At saka marami tayong magagawa. Diba mga Mars? Ang 1 kilong harina po mga Mars ay 60 ba? 60 pesos po sabi ni Ming mga Mars. 60 na? Dati 45 lang. Ako kasi po, nabala ko. Pero yung mga misis mo, yung ibahan. Ganon. Ayan mga Mars. So, ihalo na natin siya. Nagpalit po ako ng lagayan kanina. Ayan. Malaki po ang tubo dito sa sa toge. Tsaka ito yung unang-una rin na uubos noon. Ano daw? Ano bigay? Pag pustiso ka pala, pag ganyan yung mga lagayan. Kasi stainless. Okay. Kung kapalit na ako ng sandok. Higil daw po siya mga Mars. Pero reklamo kami main guy. Parang siyang pero siya naghihiwalay. Kasi may sandok ko dito kahoy. Wala dyan sa... Wale. I can see. Baka nandun sa kapitbahay natin. I can see. Alin papalitan mo, te? Yan? Nanginilo daw siya eh. Walang reklamo na. Alam niyo po mga Mars, pwede rin natin itong ternohan ng... Pili tayo, pili. Na
piniritong isda. Ito. Mula to sa... Saan ito, Nick? Siargao ba yun? Binili mo, te. Oo, Sa... Yung hinatuan. Yun. Hinatuan Surigao del Sur. Siyempre, yung una makitaste niya yung ams. Pagdating po sa mga taste po, mga kamars, mga business, siyempre si Mengay no. Yan, lalo na si Mengay. Ay po mga Mars, i-ano natin siya. Mix na lang yan. Yung iba po, nakita ko dito sa iba ay, pag nagluto sila ng okoy ay, nilalagyan nila ng butter. Ganun. Sa akin hindi po. Yun lang, mantika. Yan. Kahit yung nalagyan Mars ng butter is masarap naman, di ba? Kasi natikman na namin yung mga masarap mong luto. Hindi pwedeng sabihin hindi masarap kasi hindi ka ng mga pagkain. Ayan po, si Nika po ang may hawak ng ating camera. Ito na po mga Mars. Yan. So, mag-start na tayo ng pagluto. Alam niyo mga Mars, yung iba nga po nito, mas marami pa yung harina ka sa toge. Opo. Oo, para malaki ang tubo. Harina. Mas makapal yung harina. Eh, sa pambahay naman po. Kaya, okay na yan. Diba, mga Mars? Pero kapag pag paninday niyo po, kayo na pong bahala tansya. Siyempre, kailangan mo, may makain tayong toge, di ba mga Nagtitinda ka niyan dati. Oo na, nagtinda ko nito. Kasi, naalala ko siya nung nag-aaral kami. Ito yung binibili ko. Kasi masarap siya. Uy, lalo na kapag yung sausawa mo suka. Saka naman manamis-tamis. Eh mga Mars, bibigogin lang natin siya ng ganyan. Sa kutsara. Isang kutsara ang sukat. Yan. Yan. Yan ay dati dos. Nagbaw to 50 na lang ngayon. Uy, grabe ka naman tuminggoy. Hindi yan timinggay. Mahal naman. Pag wet 5. Oh. Oh, kasi itlog talaga mahal. Eh, mura naman tutok. Yan te, para sa akin, piso. Silbahay ka naman. Yan. 250 to pwede na. Okay, fine. Kasi masarap din ako na yan eh. Hindi tsaka tagal na yung dos eh. Ang ulam na yan, te. Oo. Kanin with rice. Kanin with rice. Ay, shokoy. Kanin with rice. Shokoy. Shokoy ba tawag doon, te? Okoy. Ay, bakit shokoy? Ano ba ito si Bengay? Shokoy. Kaya naman pala eh. Gusto kita. Asan na yung pagkakin? Andiyan sa lamesa. Thank you, my supply. Tapos, Ang bango mga Mars. Ang bango ng toge. yun pala yung sekreto niya. Kaya siya tumatagal. Kailangan yung pala yung kanyang harina ay may oras. Tsaka siya, yung hindi siya yung malabnaw. Kasi pagsak siya pagka yung malabnaw. Pag gumagawa ko ng kwek-kwek, ayaw niyang bumulog eh. Ayaw niya sumama. Hindi ka nanood ng vlog. Hindi ba noon, te? Kasi nga, maraming tubig ang nilalagay natin mga Mars. Dapat, konti lang muna. Kasi, nagtutubig po ang harina. Tapos, lalo na kapag ang nilagay mo dyan ay yung yeast, nagtutubig yun. Wow. Ayan. Mama. Ako, excited na sinili. Kailangan. Ikaw kanin. Sabi. Ay! Sino yun? Si Kenzo. Hi Kenzo! Sali ka dito na! Mag-vlog kami! Sali ka!
Ayan mo, Kenzo. Dali, kaway ka dito sa... Ha? Ang doggy-doggy, be. Ay ka dito na. Kaway ka naman sa vlog ko, be. Come. Namimiss ka na ng ating mga Mars. Dali. Mga Mars, meron po kaming guest. Ano to si Kenzo? Kumain ka na, Kenzo? Si Kenzo po malalaman niya pagka sabi niya nagugutom na ako mga ka-business. Pag nagugutom po yan, ay talagang kusang manghihingi po yan. Nak! Nakaway ka naman, Bi! Hi ka na, kala pa. Hello po. Mga Mars. Hello po, mga Mars, mga ka-business! Niluto niyo. Ayun. Yes, may idea na siya. Ano po? Okoy! Ako. Oo. Ba't tubig? Ay, tubig. Naku, nagpusan agad yung mama niya. Kumain ka na ba, Nak? Kenzo? Kenzo, kumain ka na Kenzo? po. Kumain ka na? Kenzo naman, ay! Kenzo! Ay, hindi ko siya bibigyan ng pagkain mamaya. Kumain ka na ba? Sabi ni mama ka-business. Gusto ko po eh. Gusto pa daw niya kumain. Ay, ibig sabihin, gutom pa siya. Ano ba ulam niya, Nak? Ano kinain mo, be? Grabe mo naman. Grabe naman yun, parang ako, gano'n. Kenzo, ano ulam niya, be? Ano daw ulam niyo? Hindi ko alam. Ako yun ako hindi niya alam. Hindi niya matanda sa sobrang sarap. Masarap ba? Oo, te. Hindi Sino na nagluto? Opo. Sino nagluto? Hindi ko alam. Hindi rin niya alam, te. Wala naman. Hindi yung lulutuin. Ito mga Mars, oh. Hindi. Pakita ko po sa inyo, mga Mars. Yung, ang itsura niya. Yan! Ngayon, tusok-tusok tawag dyan ng mga bata. Tutusokin na yan, yan. 250 ang isa. Diba? Ako to. Magugustuhan din siya di kayo sa mga kabisnes. Pero matamis siya, te. Hindi na. Ha? Hindi siya matamis. Hindi. Ano siya? Ang nagpapatamis dyan yung suka. May, yun nga, may tita na. Parang ano siya na, kalasa nito ay yung, yun nga, may, ano siya yung maalat. Hindi na siya maalat. Basta ano siya? Ano ito? Salty. Ang gulo nito. Ano po ito? Pwede din siyang, yun nga po, isama sa mga nagtitinda ng mga fishball, tokneng, kwek-kwek. Te, alam mo yung okay na kalabasa, te. Ayun, yun ang, Meron din, no? Tapos, may hipon. yun ang talagang okay na tinatawag nila kasi yun nga, may hipon, kalabasa, at saka togel. Yung hipon na maliliit, nakakain na po ako noon sa ano ba, yung salubong sa amin dati ni Paps na okoy sa mil. Ilocos ba yun? Yung tama, Ilocos. Ganun yung okoy nila, flat. Flat siya na kulay bilog, kulay bilog, hugis bilog, na may hipon na maliit. Kasama yung balat. Diba? Balat ng hipon. Ano yun, te? Sa Quiapo? Yung mga trending na pagkain sa Quiapo. Okay, oo. Ano ba yun? Ano ba yung nakita ko doon? Parang making bakulod ba yun? Nagtitinda sa Quiapo. Shout out sa Mars! Dati nito, mabilis ko magluto kasi may nag-aabang na. May order na. Kasi pag naamoy na nila, Mars, mga Mars, ito ay naman yung kamote. Nilagyan ko siya ng konting toge. May natira po doon, sinama ko na po dito sa kamote. Yung iba po ang nilalagay nila ay kalabasa. Sa akin naman po ay kamote, dilaw. Ngayon, dagdagan natin siya ng harina. Ano po, tagal na lang siyang lutuin. Matagal pala siya, te. Kasi, Matigas. yung ano kasi natin ay maliit lang yung quality natin ngayon. At saka, maliliit yung sukat. Pang pinda talaga, kaya medyo matagal siyang lutuin. Yan.
Ayan. Ayan ka na ito. Ang crispy. Parang fried chicken. Tapos, lagyan na natin ng magic sarap. Linting. Ano wala na hairnet ko? Ano ko ba? Bakay ka ito, Dak? Dito ako nakatry ng te. Ah, ganun. Na-opoy. Okay. Ano na-try mo na? Na-opoy. Oo. Ano, hipon. Hipon. Tsaka isda, yung maliliit. Dilis? Hindi ito yung maliliit pa. Dulong? Yan, Yun. ganun. Okay. Masarap din yung dulong na. Pero yung sa hipon, di pa ako nakatraino kasi ano eh, matinik. Hindi, ito yung maliliit eh. Oo. Kaya pa ito. Para siyang ano, nakakatusok. Baka meron kayo nakakatusok. Pero masarap din yung sinasabi ko kanina yung dulong. Ano, ito torta. Tapos, ano nilagay ko? Magic sarap. Bigyan din natin siya ng asin. Sige, asin. Tulog ka. Baka nasa kapitbahay natin mga Marsh. Buti na lang walang pang maingay dito te. Kasi di ba umiingay dito sa kabila? O nga eh. Dito, pag kanina mga kami sa sobrang mga Mars, sobrang ingay dyan kasi may nagbabarena. Okay? Kapit-bahay. Natin, no? Kasi nagre-renovate po sila dyan. Last na yan te, na batch. Tapos Last ito na. naman. Susunod na natin yung kamote. So, anong tawag dito te? Okay pa din. Okay. Okay. Okay na kamote. Iba ay kalabasa. Pinanggay. Oh. Makain ka ba nitong ano? Kamote siya. Parang hindi te. Wag mo kong tanungin, te. Bakit? Hindi ako maatras sa pagkain. Parang ito yung ano, ito yung parang ang sarap niya, ano no? Feeling ko ang sarap kasi ano eh, ang dami niyang lasa te. Matamis, maano. Ano po siya? Maglalaban yung tamis at alat. Ganun. Pero po itong ano, kamote, hindi ako nagtinda nito. Kasi, Ano lang. kumbaga pang-ulam na po namin, wala po kasi kami ulam. Pwede itong pang-ulam mga Mars. Lalo na kay Stong. Nakain na siya. Nagbubukas. Ayun, bakit ako sa Stong yung bumukas na? Binubuksan niya to. Yung aso yan. Tada. Okay. Hindi, kinuha niya na. Ah, Kala mo, binubuksan niya rin namin. Hindi pa sa iba ako ng electric fan. May dala rin sa akin ulam, oh. Tong! Antayin mo to! Antayin mo. Bentay ka, Tong. Naimos ni Sida. Ayan po mga Mars, yung ating okay na kamote po. Ayan po mga Mars. Meron na tayong luto. Ayan. Ayan po mga Mars, eto na ang okoy at saka yung kamote na may, ano, ulit. Sarap. Sarap na rin yun. Oy! Ang nakanak. Chicken sa Sarap na. Lalo ka, Toy. Sarap, siyempre. Sarap na, Tama yung ano, gusto mo kumain ng fried chicken, malutong. Oo. Kasi ito kasi gulay. Oo. Diba? Gulay. Di ba kaya ano ay? Kaya masarap din. Yes! At ito si ano? Sino pa na to? Iya. Iya. Kenzo? Ano lasa na? Rice. Lasang fries po. Sarap. Yung kinain niya po ay yung kamote. Kamote. Mga, Kamote, tapos may tawag yan. oh, may kwatong toge. Mga ka-business, pwede po ito sa mga nasa diet din na huwag na kayo kumain ng kanin. Boss. Ano na to? Sakto. Huwag ka na ito kumain. Kahit ako ngayon. Sigurado makakakain na naman ako. Kasi, mga Mars, pagka
kumain ka nito at nilagyan mo pa ng kanin, lalo ka mapapakain sa kanin. Di ba anak, no? Kasi, kausapang pa lang po mga Mars ay ulam lang. Ulam na. Kumbaga, hinahata ka dito sa pagkain ng maraming kanin. Kasi nasubukan ko na po ito mga Mars. Ginawa ko na yan dati as in talagang marami kang makakain na kanin. Kaya pwede na po ito lang. Huwag na kayo kumain ng rice. Hindi na tuloy tinatry. Ano to, te? Okay, na toge. Yun, okay na. Toge na may kamote. Yung iba, ang nilalagay nila ay kalabasa. Sa akin ay sweet potato. Sauce pa lang yun. Sarap ng ano? Diba? Ano lasa? Naimas. Naimot? Naima. Kalamit. Lami ato. Yung sauce ang sarap niya. Lalo pagka nalagay mo sa kanin. Ano Ano sa- lang, no? Sabi na yan, kami ang sauce ang masarap. Pera ka na yan. Sauce pala masarap na. Oh, correction. Sauce yun. Kaya Kain po tayo mga business mo. Ay, po. Hawa ka po. Okay yung kanin doon. Kanin? Ano kaya? Hindi, ano ako eh. Kaya mo ha? No rice ako ngayon. Mga kabisin, nandun No pa rice ako sa pa. kanan. 1 hour naman. Isa pa! Tama na yan, Uy. Uy, pag nagugutom pa kainin. Ayun po na mo yun, no? Nag-away na. Yan. Yan kasi, sinarapan kasi ni ate ng luto. Ayan, o. Ayan. Bakit si Kuya Bok na pag nagugutom mo, hindi mo pinakakain? Ayan. Isa penge. Alin, ito. So, okay yan. Ayan. Ate tayo. Mas. Pero tayo yan. Magtira ka naman. Hindi na naman pero huwag siyang ano. Mamaya ay Grilla Boss Day. Tigadang. Para mainit. Sarap. Ay, mga kabisnes pala, yung palang sa kamote, hindi ko na ibigay. Mamaya po ay susulat din po ni Dave doon sa description nyo, puhunan sa kamote. At kung magkano yung kita. Ganun din po sa okay na toge. Ako, pwede rin po itong ano, paninda. Nagbenta na ba kayo na ito, te? Itong okay na toge. Okay, paninda namin lang. Magkano ang isa niyo? Dati dos. Dati dos. Ngayon sabi ni Mengi, 3-10 ka daw. Nagbebenta ka rin dito, dati boss. Tapos pag nagugutom ka, kumukuha ka lang. Eh, panalo ka naman dyan. Depende sa business mo yun. Saka talaga pong malaki ang tubo sa toge. Kasi, bilog siya tsaka ano, yung iba nga diba nak, no? Marami pa yung harina. Pero sa amin po ay, mas marami din. Yung kumbaga balance. 1 kilo toge, 1 kilo na harina. Higit po, masarap. Saka yung lutong tuna. Sarap luto. Ito, ang gabi na ito ulam natin. Itong sauce, Kain to. bagay doon. Ah. Itong sauce, bagay dito. Ayun pa yan, te? Yung sauce na talaga? Sa akin hindi. Lahat ng bagay ko bumang na. Oo. Sauce pa lang ulam niya eh. Oo nga. Try nyo po mga ka-business, mga Mars, ang sauce talaga po. Na hindi kami mapapahiya sa inyo. Yung kanina po nilagay ko na sukal, pag kulang po ay dagdagan nyo pa po. Yun. Kasi may iba po ay may yun nga, nag-ano sa sugar, kaya medyo matabang. Pero sa amin po ay talaga yung tamis niya ay yung pinakasakto lang siya. Sakto lang po. Ang pakasakto. Ako, Ben, mo. Kami. Ang sarap. Sarap. Gusto ko pa. Subalit, may bantay ako. Gusto ko pa. Okay na po. Sige, bantay mo, te. Pang international yung sauce, te. Oo, pang... Kaya ba't mo yung ano Ay, yun? dress tayo. Alam mo ba ito na to? Ang sauce na to, dati, balak namin ni Papa ilagay sa mga bote na katulong ketchup. Tapos magpapaprint kami ng pangalan. Na, ano yun na, Imbanes, no? Imbanes Sweet and Sour Oil Label. Kasi nga, ay masarap talaga siya. Para siyang yung mga UFC. Siyak sa banana. Actually, nag-iisip din ako ng ganyan, te. Sauce lang yung business ko. Ang pangalan sana, Sauce to go, masarap kahit walang manok.
Akala ko ang nakalagay. Di ba? Alam mo ang nakalagay, pumuputak, walang sauce. Akala ko ang ilalagay mo doon, sauce is tong. Hindi, mas ano yun? Siyempre, di ba? Kasi di ba meron chokes to go? Masarap kahit walang sauce. O yun sa akin, sauce to go, kahit masarap kahit walang manok.